I suddenly opened my eyes. Ate, where are you? Ate! Ate Kendra? Napapalingon ako sa buong paligid ko, but she wasn't there. Ang magandang paraisong nasilayan ko kanina ay unti-unting naglalaho at dumidilim sa aking mga mata. Ate! Where are you? I start panicking. Ate! I start sobbing. Dahil natatakot ako sa sobrang dilim ng paligid. Sweetheart, please. Come back to me, please. No, ayoko na. Ayoko na. Umiiling kong sigaw sa kadiliman. I love you. Lakad takbo at lakad ang ginawa ko sa buong kadiliman ng lugar. Nangangatal na ako sa takot habang tumatakbo ako ng walang direksyon. Paunti-unti ring humihina ang pagtibok ng aking puso sa sobrang hingal ko. Ate, please! Ate Kendra! Why did you leave me here alone? Nasaan ka na? I'm afraid of this dark place. Please get me from here. Isama mo ko dyan, please. I shout on the top of my lung. Ate Kendra! I keep on shouting again, pero wala talaga siya. Oh God, please, bigyan mo pa ako ng liwanag. I don't want to be here. I don't want to be alone again. Tumakbo pa rin ako ng tumakbo. Nagbabaka sakaling makahanap ako ng kahit maliit na liwanag. But still there's no light. And there's no Ate Kendra around. Hanggang sa napagod na ako huminto sa gitna ng kadiliman. I sob, then I look up. God, hindi ko alam kung anong susunod mong plano para sa susunod kong buhay. Pero may isang wish ako sa iyo. Please, linisin mo puso ko at hayaan mo akong kalimutan ng lahat. Lahat na nangyari. Mangyaring hugasan ng aking kaluluwa. I-renew mo ako. My heart is slowly beating, then another beat, and more beats and then continuously beating. Hanggang sa marinig ko ng sariling tibok ng puso ko. Nakahanap din ako ng maliit na liwanag. Hanggang sa lumiwanag na ng lumiwanag. Hanggang sa lamunin na ako ng buong liwanag. Wala akong nakita kung hindi ang liwanag na nagpapadala ng labis na sinag sa aking mga mata. Napapikit ako, then my own body is slowly fainting. Hugo's POV. Walang tigil ang pagbomba ko sa dibdib niya. Wala akong pakialam sa mga doktor at mga nurse na gusto akong pigilan. Why so hard-headed, Adeline? Come back. Hindi ka pwedeng mamatay. You can't leave me like this. Please breathe, sweetheart. Please, huwag mo akong iwan. Nang mapagod ako ay niyakap ko na ng mahigpit ang walang kabuhay-buhay nitong katawan. Ang daya-daya mo. Lagi ka nalang umaalis ng walang paalam sa akin. Sobrang sakit, sweetheart. Akala ko ba mahal mo ko? Pero bakit lagi mo kong iniiwan ng ganito? Durug, ang unfair mo talaga. So unfair, Adeline. Gusto kong magalit sa'yo dahil iniwan mo ko. Pero hindi ko magawa kasi mahal na mahal kita. Humihikbi ako na parang batang umiiyak. Take me with you, Adeline. Para magkasama na tayo sa kabilang mundo. Kung saan ka man naroon ngayon. Mr. Dalsor, second please. Hindi pa ako sumusuko. Wala pang 24 hours. Babalik pang asawa ko. Babalik pa siya. Pigil ko sa kanilang lahat nang tangkang lapitan kami. Napalingon ako sa maputlang mukha ni Adeline. Then my eyes locked to the corner of her eyelids. Tinaas kong aking kamay at tinaplos ang kanyang sariwa at mainit na luha. Adeline? Natulala at nagulat na lang ako nang hilahin ako ng mga nurse at mga doktor. Then my eyes set on the monitor. You're back! Jesus! She's back! She's breathing! Double time, doctors! Sigaw ni Dr. Marcial at nagmamadali ang ibang mga doktor para tulungan ang isa't isa. God, Adeline, ginawa mo ulit ito sa pangalawang pagkakataon. This is really the second time. A miracle from heaven. Dr. Mia Reyes utters. Oh God, thank you. Thank you so much. I owe this to you. Thank you. A week later. Good morning, Mr. Dalsor. Good morning, sir. Wala akong panahon para titigan at batiin ang mga empleyadong yon. Dire-diretso lang ako patungong Grand Conference Room. Ito ang unang araw ko sa kumpanya namin. It's Monday. Isang linggo rin akong hindi na pumapasok because I always spend all my time with Adeline. Sa ospital na ako halos tumira.
Uuwi lang ako para maligo't balikan ko siya pagkatapos kong ayusin ang sarili ko. Kung hindi pa ako itutulak ni Luna at James na umuwi ay hindi pa ako uuwi para lang magbihis at maligo. As I promised to her, I never leave her side. Hindi na ako lalayo pa. Pangako ko yun sa kanya ng paulit-ulit. Bumuntong hininga ako bago ko binuksan at pumasok sa loob ng GC room. Naramdaman ko kagad ang lahat ng mata nila sa direksyon ko pagpasok ko sa malaking conference room. Diretso akong pumasok at tumarap sa kanilang lahat. Even in front of my father's side, ang pinakamanipulative na walang pusong ama, si Louis Jake Dalsora. Good morning, sir. Nag-echo silang lahat habang nakatayo ako sa harapan nila. Tumango ako. Please sit down, at sinunod nilang utos ko. Hey, it's been a while, my uniko iho. Dad with his devilish look, he remains standing and he sounds sarcastic. Alam kong galit siya. Isa sa pangunahing dahilan ay yung kasal namin ni Jumaira. Pangalawa, lagi akong tumatanggi sa mga tawag at messages niya. Hindi rin niya masubaybayan kung nasaan ako dahil ginawa ko ng paraan with the help of James. Hindi ko na talaga hayaang makalapit pa siya kay Adeline after I viewed the CCTV's footage. Silang dalawa ni Jumaira magkasunod na kinausap si Adeline sa labas ng bahay mismo namin. At galit na galit ako kapag nakita kong lumuhod siya sa walang puso kong ama habang umiiyak ng husto. Seryoso akong tumango sa ama ko. Yeah, it's been a while. I never have the guts to call him dad. Pagkatapos ng ginawa niya, I'm glad nakabalik ka na. Sarkastiko niyang wika. Saan ka nagpunta na isang buong linggo? And why didn't you even visit the company, ha? I think it's none of your business about my whereabouts. Nabiglang mga board of directors sa pabalang nasagot ko sa sarili kong ama. Again, alam kong narinig mo ako, tama? Biglang nangunot ang noon nito. Anyway, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pumunta lang ako dito para personal na deklara ang aking pagbibitiw sa kumpanyang ito. Sa iyong kumpanya. May naririnig akong bulungan sa paligid. Tumingin ako sa lahat. Everyone, listen. They all look at me. I am no longer your boss now. Or your CEO. I finally announced. Nabigla na naman ang mga taong nasa silid na yon. At kung paano ko titigan at sagutin ng pabalang ang sarili kong ama. Hugo! Nag-e-echo ang dumadagong-dum na boses ni Dad sa buong room. Tumitig ako sa mga mata nito. I have to go. Sad ko, ni walang paliwanag kung bakit ako bababa ng pwesto ko. Sir, excuse me, paano naman ang project natin ngayon sa Tagaytay? Paano project natin na mansion? Si Dad nang bahala sa lahat ngayon. Bibitawan ko na yun katulad ng pagbitaw ko sa kumpanyang ito. Sagot ko sa isa sa mga empleyado. How about us? Hindi na yun ang concern ko, sabi ko. Hindi mo magagawa to, Hugo. Dumadagundong ang boses ng ama ko sa GC room. Kaya ko at ginagawa ko na ngayon. At wala kang karapatang pigilan ako sa gusto kong gawin. Buong tinig na sagot ko rito. After you made the big scene on your wedding day, eto na naman ang gagawin mo? Lagi kang gumagawa na eksena at hinihila mo ko sa sobrang kahihiyan. Galit na sabi nito. Shame on you, father. You made it. Binabalik ko lang ang lahat ng ginawa niyo. Umigting ang pangako at malungkot na umiling ako. Hindi si Jumaira ang babaeng gusto kong pakasalan. Kung gusto mo, kayo na lang magpakasal ni Jumaira. Total plano mo't ng magulang niyang i-merge ang mga kumpanya niyo. Eh di magpakasal kayo, magpakayaman kayo. Nakita ko kung paano ito nagulat sa sagot ko. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganito, Hugo. At ang lakas ng loob mong guluhin ang buhay ko, Dad. At para guluhin ang babaeng mahal ko. Ang lakas ng loob mo, old man. Nakita kong umisit at unti-unting lumapit sa akin, ngunit nasa mukha pa rin ang galit nito. Is it Adeline Cruz? The woman you just met? Yeah, siya nga. Tumakas ka sa araw ng iyong kasal? Tinatanggihan mong trabahong ito bilang isang CEO at kinakausap mo ko ng ganyan as if I am not ahead of you? Nang dahil sa babaeng yon, nagkakaganyan ka na? Nababaliw ka na ba, Hugo? Call it whatever you want dahil mas pinili ko manatili sa tabi niya kaysa sundin ang lahat ng mga plano at utos mo. Pagod na ako at sawa na ako sundin lahat ng gusto mo. I've done enough to please you. Now, sariling desisyon ko naman ang susundin ko. Buntis si Jumaira. How can you be a worthless father, Hugo? Tatalikuran mo obligasyon mo nang dahil sa babaeng yon? Ha! Sarkastik akong umisit. Sinong ama? Me? Oh, come on, father. Akala ko ba matalino ka? Kung nabuntis ko siya at akong ama, hindi ako tatakbo sa kasal namin. Kung talagang buntis siya, hindi sa akin ang bata. Bakit? Dahil walang nangyari sa amin. Hindi kailanman.
Napaawang ang bibig nito at hindi ito nakapagsalita kaagad, tulad din ng mga taong nakikinig sa usapan naming dalawa. Last thing that I want to say is stop messing my life. Stop messing Adeline's life. I'm warning you, old man. Kung may masama mang mangyari sa kanya ngayon, ay ikaw at ikaw lang ang sisisihin ko. Stop all your devilish plan against her. Kahit na mapakita, kayang-kaya kitang pabagsakin. At sino ka para pigilan ako? Gagawin ko anumang gusto ko. Don't try me, father. Kung gusto mong respetuhin kita, then you should respect me and the person I love the most. Hindi ko matatanggap ang babaeng sa pamilya natin. Hindi ko naman hinihiling na magustuhan mo siya. At hindi ko rin hihilingin na tanggapin mo siya sa buhay mo. May pinalidad na pagkakasabi ko. All those years, Dad, pinaniwala mo ko sa mga maling impormasyon tungkol sa babaeng mahal ko. How dare you para gawin lahat ng yon? Makasarili ka. Ang demonyo mong mga plano. Tangina mo, he grit his teeth. Lumapit ito at hindi ko napaghandaan ang pag-ikas ng kamao nito sa mukha ko. Napasingap ang mga tao sa paligid. I stopped them from moving and getting near. Wala kang kwentang anak. Tulad ka rin ng walang kwenta mong ina. Namumula nitong untag. Hindi mo alam ang bawat sakripisyo ko para mabigyan ka ng ganitong klaseng buhay? Wala kang utang na loob. Galit siya habang sinisigawan ang mukha ko. Pinunasan ko maliit na dugo sa labi ko. Napapailing ako dito. Hindi ko hinihiling na bigyan mo ko ng ganitong buhay. Dahil kahit siguro mahirap lang ako, magiging kontento pa rin ako sa buhay ko. Mas mabuti pa nga sigurong naging anak na lang ako ng isang simpleng pamilya. Baka sa piling nila, maranasan ko pa na maging masaya tulad ng ibang anak sa kanilang mga magulang. You are never a father to me. Di ka naging ama sa ginagawa mo at hindi ka naging mabuting ama tulad ng mga ama na talagang inaalagaan ng mabuting sarili nilang pamilya. At ginawa ang lahat para lang masigurado na masaya at okay ang kanilang mga anak. Hindi ka ganun dahil isa kang walang kwentang ama. Lahat ng hinanakit ko, paukol dito nilabas ko sa mga oras na yon. You never give time to your only child. Ang mahal mo't pinapahalaga na oras mo noon at hanggang ngayon ay ang sarili mo lang. Isa kang walang kwentang ama na meron ako at talagang kinasusuklaman ko na ikaw ang aking ama. Wala kang kwentang ama. Wala kang karapatang maging ama. Nakita ko napalok ito ng mariin sa mga sinabi ko. Umalis ka na sa harapan ko. Ikaw ay suwail at wala utang na loob na anak. Umalis ka na sa harapan ko. Kahit hindi mo sabihin, gagawin ko yan. Aalis ako. Sambit ko. Nagtaas baba ang balikat nito dahil sa galit. One thing, son, kapag siyang pinili mo, asahan mong itatakwil kita. I smirked sarcastically at him. I'm ready now, father. Mas gugustuhin ko pang itakwil mo ko kaysa isuko kong babaeng pinakamamahal ko na inalay mo sa akin noon. Thank you for letting me go. Then I walk out through the door. Huminto ako tumarap ulit dito. Aasahan ko hindi mo pakikialaman ang buhay ko, ang buhay ni Adeline at ang buhay na bubuuhin naming dalawa. Then I go out. Huminga muna ako ng malalim bago tuluyang lumakad palayo sa silid na yon. Pumuslit muna ako sa loob ng opisina para kunin ang lahat ng importanteng papeles ko. Saka lumabas. Napakunot ang noo ko nang makita kong tahimik na umiiyak ang sekretary ko. Agad nitong pinunasan ang kanyang mga luha nang makita nitong paglapit ko. Sir, iiwan mo na talaga ako dito? I gleam a bit. Yeah, I have for her. Isama mo naman ako, sir. I know you have other businesses maliban dito. Please, doon na lang ako magtatrabaho. Kaya ko namang mag-adjust sa temper mo eh. She pleads and sobs. No, you should stay here. Ikaw nang bahala sa office at sa bagong uupo bilang CEO. Ayoko, sir. Gusto ko ikaw lang ang boss ko. Hindi na makatalalandiin eh. Makikiusap ako kay Ma'am Adeline kapag gumising na siya ng tuluyan, please. Magre-resign na rin ako dito. I smile slowly. Rosenda already know about Adeline's condition. Kasama nito si Danilo at Maris noong isang araw sa pagdalaw nila sa ospital, and they already know about our past. Nakilala na rin nila si Luna at nakakwentuhan. Someday, kung kakailanganin na kita, tatawagan kita. Nagpunas ito ng mga luha. Talaga? Yup. Oh, thank you, sir. She smiled. Ang swerte naman talaga ni Ma'am Adeline. Sabi ko na nga ba noon eh, may something kayo sa isa't isa. Ramdam na ramdam ko rin yun sa bawat titigan niyo. I just smiled a bit. I have to go back to the hospital now. Mag-ingat ka dito and goodbye. Thanks for everything, Rosenda. Ikaw din, sir. Basta aasa ko may trabaho kang ibibigay sa akin. And please, balitaan niyo ako if
gising na si Ma'am Adeline. Tumango lang ako rito sa kaumalis at pitang mga kinuha ko sa aking opisina. I'm driving my way to the hospital when James calls me. James! Hugo, come over here. Si Adeline. What happened? I cut him. Bigla akong kinabahan. Hey, relax. He says on the other line. Shit, ano nga bang nangyari sa kanya? Bigla nang lamig ang buong katawan ko. Simula ng gabing nasaksihan kong pag-aagaw buhay nito ay lagi na lang akong ganito. Takot at sobra pa rin nangangamba at marami pa rin pag-aanilangan at takot ang natitira sa puso ko. Kahit siya 85% to 15%, okay sa mga sinasabi ng kanyang mga doktor. Shut up, Hugo, and let me finish first. Masyado mong tinatakot ang sarili mo. She's not going to leave you anymore. Come over here. Gising ng babaeng pinakaiiyakan mo. I immediately hit the brake. Really? Oh God, I'm coming. I'm on my way now, James. Pinatakbo ko ulit ng mabilis ang kotse ko. I speed up. Hey, you brute, slow down. Baka naman ikaw maaksidente niyan at mahimlay sa ospital na matagal. He warns. Don't worry, James. I can manage. Thanks and bye. Agad kong binaba ang tawag ni James sa akin. Kahit nagmamadali ay nagawa ko pa rin dumaan sa flower shop at pumili ng isang dosenang kulay pulang rosas. I'm coming, sweetheart. I'm coming. I'm excited and yet I'm nervous. Lakad-takbo ang halos ginawa ko ng paghakbang upang marating ko lang agad ang pribadong silid ni Adeline sa ikalimang palapag ng ospital na yon. Binibigyan ako ng daan ng 3 bodyguard na naka-duty papunta sa kwarto ni Adeline. Nagtalaga-talaga ako ng mga bodyguard sa labas ng silid for her safety from my father. They greet and open the door for me. Tumango lang ako sa mga ito't pumasok na kaagad. Doon ko nakita si Luna, James at ang mga madre sa paligid ng kanyang hospital bed. Nakikita sa mga anyo nilang saya habang nakatitig sa taong nakahiga sa kama. Even if I didn't see her yet, pero ramdam ng puso ko nagising na siya. Hugo, napaangat ako ng mukha kay Luna. Come, Adeline is already awake. Tumagilid silang lahat ng unti-unti na akong lumalapit sa kinaroroonan na mga ito. Nagiging maligayang puso ko. Napangiti ako't napalunok na magtagpong aming mga mata. Hindi ko pinansin ang pagtataka sa mga mata nito. My Adeline is still looking pale, weak and fragile. Tumayo ako sa pinakagilid ng kama nito. For you. Nilapag kong bouquet ng bulaklak sa gilid ng kama niya. Nasa mata pa rin itong pagtataka. Yumuko ako para halikan siya sa pisngi pero ginalaw niya ng konting ulo niya na siyang pinagtaka ko. Bumuntong hininga ko at tumayo. Kamusta ka, sweetheart? Sino ka? Namangha ako't kinusot kong aking mga mata. Nalamig ang buong katawan at diwa ko sa tanong nito. It's me, Hugo, sweetheart. Nakakunot ang kanyang ulo habang nakatitig sa akin. Hugo? Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung sino si Hugo. Nawalan siya ng alaala pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. Naghiwalay ang bibig namin. Pareho kaming hindi nakapaniwala sa sinabi sa amin ng doktor ni Adeline. What? But I thought it only exists in the television and movies, Doc. Amnesia really exists in real life, Mr. Dalsor. Paglilinaw ni Dr. Santiago at itong epekto at resulta ng kanyang aksidente sa sasakyan. Ang pinsalay nasa bahagi ng kanyang utak at mga tissue na mahalaga para sa pag-process ng memory. Ang amnesia sa totoong buhay iba sa mga pelikula. Kung sa television, hindi nila kilala sarili nila, sa totoong buhay naman ay kabaliktaran. Dahil alam talaga nila kung sino sila sa pangkalahatan, ay hindi itong nagiging sanhi ng pagkawala ng pagkakakilanlan sa sarili. Paliwanag niya. Paano may babalik ang memory na kaibigan ko, Doc? Tanong ni Luna sa doktor. Walang tsak na paggamot but the techniques for enhancing memories of their families to cope and, of course, the psychological support. But how come she only remembers herself and she still remembers the nurse? Bakit ako't si Hugo hindi niya nakikilala? Ano yun sa pang-selected person lang gumanang amnesia niya? Shit naman, bakit pati ako kinalimutan niya, Doc? Then Luna faces me with anger. Ikaw lang ang dapat na kinalimutan niya at hindi dapat ako kasali. Luna, James says. What? Totoo naman eh, dapat siya lang. Total, siya lang naman na may kasalanan ng lahat ng ito at siya lang naman na sobrang nanakit sa damdamin ni Adeline dito. Shit, it's true. I sighed. Yeah, isisi mo sa akin lahat. Tatanggapin ko yun. Kung pwede lang ibalik kong oras, hindi ko hayaang mangyari to sa kanya. Nasa huling pagsisisi, no? O ano, huyo ka ngayon sa kanya. O ano, masakit ang di kanya kilala? She doesn't even know your name. Buti nga sa'yo yan.
Gago ka kasi. Mukha talaga siyang galit na galit sa nangyari. Palibhasa yung utak mo, hindi maintindihan yung mga utak ng mga lalaki at desisyon, hindi talaga maintindihan. Nakatitig sa akin sina Doc Santiago at James. Natamaan kayo? Kasi totoo, she says as she raises her eyebrows. Hanggang kailan magtatagal ang amnesia niya, Doc? Weeks, months, it depends on her, Miss Navarro. Nasa kontrol pa rin ang pag-iisip yun ng pasyente, or maybe a permanent memory loss. What? It can't be, Doc? Luna protest. Hindi pwede yun. It does, but don't worry, wala pa naman sa mundong itong nagpapatunayang hindi na bumabalik ang memory nila. Kaya huwag kayong mag-alala at mawala ng pag-asa. Miss Cruz will slowly restore her memory. In times goes by. Hindi nga lang ganun kadali ang lahat. Basta tulungan niyo rin siyang ipaalala ang lahat ng mga alaala niya sa nakaraan. Let me add this, masasayang alaala niya. Sarcastic na sumulyap sa akin si Luna. Narinig mo yun, Hugo? I doubt kung may ambag kang magagandang alaala kay Adeline. Kung puro lang naman masasakit na alaalang pinadama mo sa kanya sa pagkikita niyong muli. Born Hugo, buti nga sa'yo yan. Tumayo ito habang napapailing. Excuse me, pupuntahan ko ng kaibigan ko para simulan ko ng ipaalala sa kanyang magandang samahan namin. At lumabas siya. Huminga ako ng malalim. Humihingi ako ng paumanhin sa kanyang pag-uugali at sa kanyang mga sinabi, Doc at Hugo. Wika ni James nang tuluyang lumabas si Luna sa silid. Okay lang, James, tama siya. Ako dapat ang sisihin dito. Kung hindi lang ako naging duwag, kung hindi ko lang talaga tinikis ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi sana mangyayaring lahat ng ito. Puno ng pagsisising pahayag ko. And she's right. Nasa huli talagang lahat ng pagsisisi ko. Doc, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan siyang makilala kami. Upang maalala ko sa kanyang pag-iisip. Oo, kailangan niya talaga ng tulong mo. Huwag kang mag-alala, Mr. Dalsor. Magiging okay din siya. Salamat, Doc. After Doc Santiago explains Adeline's condition ay agad na kami nagpaalam ni James sa tanggapan nito. I think Adeline is only pretending, Hugo. Sa tingin ko wala talaga siyang amnesia. Naisip ko rin yan, James. Sabi ko dito. Yeah, imposible kasing mangyaring ganun. Selected amnesia? Wala pa ako nababalita ang ganyang pangyayari. And she's also acting like she doesn't remember Luna. Para mas kapanipaniwala siya. Ano sa tingin mo, Hugo? Tumango ako. Pero naiintindihan ko kung bakit niya ginawa yun. Nasaktan ko siya ng sobra, James. Kaya mas gusto na lang siguro niya akong kalimutan kaysa maalala pa niya ako muli. Bumuntong hininga ako. Napakagago ko kasi hindi ko man lang siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa akin. Shit, James. I concluded that she was a liar and I really accused her. Hindi ko man lang pinahalagahan ang lahat ng sakripisyo niya. Lumaban siya noon sa sakit niya nang wala akong kaalam-alam. Pero anong ginawa ko? Sinaktan ko lang ang damdamin niya. Napakagago at napakawalang kwentang tao ko. Sana sa akin nalang nangyari itong nangyari sa kanya ngayon para hindi na siya naghihirap ng ganito ngayon. Things happen for a purpose, Hugo. Baka ito talagang pinaka-way para matuto ka ng dapat pahalagahan mo siya. And of course, para magkalinawan din kayong dalawa. Kaya ngayon, mas mabuting gawin mo nga makakayat iyong parte, Hugo. Ipaglaban mong pagmamahal mo sa kanya. Sabihin na natin nagsimula ka na by choosing her over Tito Luis. Iba pa rin kasi yung iparamdam mo ng buong buo sa kanyang pagmamahal mo ngayon. Yeah, gagawin ko yun kahit anong mangyari. Ipaglalaban kong pagmamahal ko sa kanya. Ipapakita ko sa kanya kahit umarte siya ng nawalang alaala niya. Papatunayan ko sa kanya tinding hindi ako susuko. Tinapik ni James ang balikat ko. Kaya mo yan, pinsan. Huwag kang sumuko. Kaya natin to. Makahulugan itong pagpapalakas loob sa akin. Tumango ako. Yeah, I have to hold it. Thanks, James. Adeline's POV. Naalimpungatan ako nang maramdaman kong sobrang uhaw at tuyo ng aking lalamunan. Unti-unti ako napamulat ng aking mga mata and I'm still seeing the white wall with the medicine's aroma. Napatingin ako sa kabuuan ng ospital kahit pa medyo mahirap igalaw ang buo kong katawan at ang ulo ko. Sweetheart, napatingin ako sa taong nagsalita. Doon ko nakita ang isang lalaki na palaging nandito at pinapangalanan ako ng endearment na yon tuwing magigising ako. Blanko kong tinitigan ito sa mata. What do you want? And he always asked me what I want. I want water. Mahinang usal ko dito habang blankong tingin. Agad tong kumuha ng bottled water at naupo sa upuang nasa tabi ko. Here,
Ininom ko naman yon gamit ang straw. Thanks, tipid na pa sa salamat ko dito. You want something to eat? Here, some fruits. Maganda ito para sa madaling recovery mo. Alok niya sa akin. Tumanggi ako tumiling, bumuntong hininga siya tinawakan ng wrist ko. Nangangayayat ka na. Please eat something, Adeline, kahit kaunti lang, just to gain your health. Umiling ako dito tagad binawi ang kamay ko sa kamay nito. He looks hurt. Are you okay now? Tumango ako ng bahagya. Tintigan niya ako na sobrang matiim sa mga mata ko. You really don't know who I am? Blanko pa rin ako tumingin dito at umiling ng bahagya. I don't know you. Sino ka ba talaga? Walang emosyon tanong ko dito. I see a pain inside his eyes. Kinuha ulit nitong kamay ko't dinampian ng napakasuyong halik. It's me, Hugo, sweetheart. Please, alalahanin mo namang muli ako. Nangingislap ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Umiling ako. Hindi talaga kita maalala. Ramdam kong mas pagpisil at pagpihit ng kapit nito sa kamay ko. Naintindihan ko kung bakit mo ito ginagawa sa akin, Adeline. Pero shit, ganito pala kasakit ang lahat. I am so sorry if I hurt your feelings before this accident. Tumulong luha nito habang nakahawak sa kamay ko. Adeline, please, try to remember me. Sweetheart, please forgive me. Binawi ko ulit ang kamay ko sa kanya kahit tayo niya pang bitawan yun. Hindi ako gumagalaw habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Then at least feel me in your heart. Subukan mo kung maalala dyan sa puso mo. Ano kayang mangyayari ngayon tinalikuran na ni Hugo ang sariling ama alang-alang sa pagmamahal niya kay Adeline? Ano nga kayang tunay na kondisyon ni Adeline? May amnesia ba siya o nagpapanggap lang ang dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.